Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, iiwanan muna namin ang bukid guys dahil magbabiyahe kami sa capital city of the Philippines. Papunta kami ngayon ng Manila. Dahil may pupuntahan si Dimitri doon, meron siyang imbitasyon. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang main reason bakit pupunta kami ng Manila ngayon. So, biyahe nga kami ngayon, papunta sa Dumaguete City dahil iiwanan lang namin yung sasakyan namin. At sa vlog din na ito guys ay ipapakita namin sa inyo ang mga ganap namin doon sa Manila. So stay tuned at abangan nyo ang mga mangyayari mamaya. Alright, on the way to the airport, iniwan namin yung sasakyan namin sa Dumaguete parking area. Kumuha lang kami ng tricycle para ihatid kami doon sa Dumaguete Airport. And since malapit na lang naman, 300 pesos lang ang nabayaran namin. Check-in lang kami. Ayan, nakapag-check-in na kami and waiting na lang kami sa aming departure. A few minutes later, it's time to go to Manila na. Ready na din ang aming airplane kaya we are boarding na. Okay naman ang pagbiyahe namin ngayon kasama ang mga bata dahil hindi naman nila first time to na sumakay ng airplane. So, hindi na masyadong hassle. Si Baby Mia nga patawa-tawa lang dyan. Woke up to 17 no problem. 1 hour to Manila. And after an hour, we arrive here. So ngayon ay sasakay naman kami ng bus papunta doon sa may arrival area. Kunin namin yung aming mga bagahe. Op, coins na pilin. Ayaw na na! Ayaw na na! Welcome to Manila. We just arrived. Kaunti lang dala namin kasi mga ano lang kami dito, 4 days. Yan, from the airport naman guys, ay nag-book lang kami ng Grab. Papunta naman sa aming iistihan na hotel or Airbnb doon sa BGC. Since malapit lang naman ang BGC and maaga kaming nakarating dito sa Manila kasi maaga yung flight namin, ay hindi kami na-stuck sa traffic. Actually, hindi masyadong traffic dito sa BGC, lalo na sa early hours pa. Maaga talaga kami nakarating dito sa aming iistihan na Airbnb. So, hindi pa pwedeng mag-check-in. Alas 3 pa yung check-in namin. Ngayon, mga alas 12 pa. Ang timing lunchtime, kaya magla-lunch kami dito ngayon sa may Japanese restaurant. Dito lang din sa same building sa iistihan namin na Airbnb. Doon sa taas yung Airbnb namin. Doon sa baba pala. Or taas. Basta nasa ground kami. May molded kasi dito sa building. And dito kami sa isang Japanese cafe. Dito kami magla-lunch. Mata. How is it going? Good. Pink matcha. Ayaw! No! Don't dip your fingers there. Yummy, Papa. Yeah. Should I mix? Ayan, pagkatapos naming mag-lunch ay dito nga sa front ng aming kinainan ay may pwedeng tawag nito, arcade. May arcade ba ang tawag dyan? Basta naglaro ang mga bata. Of course, si Dimitri natuwa din na
Naglaro sila ni Yuri. Maraming pwedeng libangan dito. Si Baby Mia, tuwang-tuwa sa mga sasakyan dito. Pang kids. Waiting na lang kami sa oras, guys. Nakakain na, busog na ang lahat. Wow! You want this? Wow! You're so... 2 coins? You're so cool, Kuya. What game was it? I don't know, can we change for something? So happy. My family. Boy! Wait for Papa. Time na guys, alas 3 na kaya lumabas na din kami sa mall para mag-check-in na at para makapagpahinga na rin kami kasi medyo nakakapagod na maglakad-lakad doon sa mall. Nag-enjoy na din naman ang mga bata sa paglalaro. And medyo irritated na sila, siguro sleepy na at gusto nang magpahinga kaya let's go, let's check in. Here, come first. No, 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 no. Okay, we arrived. Turn on the light. Leave your shoes here, Kuya. Oh wow, we have 2 beds. And a sofa for a bed. Wow, big space, huh? What? I like our space here. It's big. Uy. How about our view? Also can go. Oh, they have swimming pool there. Look. Mama, wait, wait. Oh, we also have swimming pool here, somewhere down. There. There, down is swimming pool. Bro, Papa, I know where's the swimming pool. Papa, you can also close Nice. Can close and open. After naman namin magpahinga sa aming room, ay papasyal naman kami dito ngayon sa labas. Tingnan natin ang itsura ng BGC sa gabi. From the real jungle to the concrete jungle. Excited nga kami kasi minsan lang kami dito sa big city. Well, namamasyal po kami dito sa labas ay sasabihin na ko na sa inyo kung ano ang reason talaga bakit nandito kami sa Manila. Mag-a-apply kami ng visa para sa ibang bansa. Char lang po, joke lang yun. Nandito kami kasi last month po, nakatanggap kami ni Dimitri ng imbitasyon para sa BYCF or Benita and Catalino Yap Foundation Pusong Pinoy Award. Para ito sa mga foreigner vloggers na nakatira sa Pilipinas na sino-showcase nila ang Pilipinas sa kanilang mga vlogs. So, isa nga si Dimitri sa naimbitahan for interview kasi nominee siya, may nag-nominate sa kanya, hindi namin alam kung sino, but thank you po sa nag-nominate. So yan po ang dahilan kung bakit nandito kami sa Manila. Bukas ang interview ni Dimitri pero dumating kami dito a day earlier para makapagpahinga pa kami. At syempre dahil minsan lang naman kami dito sa city ay in-extend na rin namin ang aming stay ng 2 araw para makapamasyal kami dito at lalo na ang mga bata para ma-experience din nila kahit kaunti ang city life. And mag-i-enjoy kami dito. Hopefully, abangan nyo ang mga vlog series namin dito sa Manila. And sana ay mag-enjoy kayo sa panonood. So, ito nga ang itsura ng BGC. Super ganda talaga para kang nasa ibang bansa. Dati, hindi ko rin alam talaga na may ganitong area sa Metro Manila, guys. Parang nasa ibang bansa. Masarap manirahan sa probinsya talaga. Hindi ko ipagpapalit ang katahimikan doon, pero maganda din naman ma-experience ang city life paminsan-minsan. Kahit maingay at traffic dito, meron din advantage naman talaga dito. Na-appreciate nga namin ngayon ang convenience dito, yung sobrang lapit lang ng mga kailangan mo, lapit lang ng mall, mga kainan, supermarket, school, lalo na dito na parang malalakad mo lang talaga ang lahat ng lugar na kailangan mong puntahan. Mga groceries, mga ganyan, mga dental clinic, hospital. Pero grabe guys, super mahal dito, nakakabutas ng bulsa. Pero okay lang din, maranasan namin to dito, paminsan-minsan lang naman.
Nag-dinner nga po kami dito ngayon sa Texas Roadhouse at nag-try kami ng kanilang steak. I think this is our first proper steak ever. Sobrang sarap, sobrang juicy. Kasi kumakain naman kami ng steak paminsan-minsan sa restaurant sa Dumaguete, pero hindi talaga kagaya nito. As in, super lambot, so juicy. Talagang nagustuhan namin. Medyo may kamahalan nga lang, pero paminsan-minsan lang naman to. Once in a blue moon, at least na-try namin. And then, meron nga nag-birthday dito at sobrang natuwa kami sa kanilang pa-surprise as birthday celebrant. Nakakatuwang tingnan. Yan yung kinain namin na steak. Ang ganda dito din sa big city, guys, kasi maraming choices na mga fresh na ganyan na steak. Hindi kagaya doon sa probinsya na mga frozen na yung binebenta doon. Kung meron mang fresh, ganun din ang presyo. Sobrang mahal din. Kaya minsan lang kami kumakain talaga ng steak. So, sobrang mangha ko sa BGC, guys. At dahil sa sobrang laki at ganda dito, napatanong ako, sino kaya ang may-ari nito? At salamat kay AI at nalaman ko din. So, ayon kay AI, ang Bonifacio Global City or BGC ay pagmamay-ari at pinamahalaan ng Fort Bonifacio Development Corporation or FBDC. Ay lalim ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Taguig. Ang FBDC ang nagsisilbing master planner at tagapamahala pala ng buong estate. Ito ay binubuo ng pagsasama ng mga sumusunod na kumpanya. Una ay ang Basis Conversion and Development Authority, BCDA, isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. And then, Ayala Land Incorporation or ALI, isa sa pinakamalaking real estate developer sa bansa. And then, ang Evergreen Holdings Inc., kumpanya sa ilalim ng Campus Group. Sila rin ang mga may-ari ng Unilab at Del Monte. Wow, ang grabe. Mayayaman sila talaga. And then, noong 2023, binili ng Ayala Land at Campus Group ang malaking porsyento ng shares ng Bonifacio Land Corporation or BLC upang makasama ang pamahalaan BCDA sa pagpapatakbo ng FBDC. Sa usaping legal at teritoryo naman, ang BGC ay opisyal na sakop at pagmamay-ari ng Taguig. So meron din palang kaso before laban sa lungsod ng Makati at ng Taguig kung saan talaga nasakop ang BGC. So, naglabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema na nagpapatibay na ang buong Fort Bonifacio kabilang ang BGC ay bahagi ng Taguig. So, Taguig talaga siya. Now we know. Thank you so much, AI. This one is nice. Mix. Let's get this one. How about cheese? Cheese. Ayan, nakapamili na kami ng mga groceries para sa breakfast tomorrow at mga snacks din ng mga bata. So, ayan lang po ang vlog natin for today. At ang interview ni Dimitri sa next vlog naman namin ipapakita. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa panunood sa vlog na ito at sana meron din kayong natutunan. Same as me, may natutunan ako sa pag-research about sa BGC. Kung meron po kayong alam na history ng BGC na hindi ko na-share dito, hindi namin alam, ay i-comment nyo po, mag-comment po kayo sa mga history na nalalaman nyo sa BGC. So, ayan lang po. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aming channel kung nagustuhan nyo po ang aming mga videos. May nasa 76,000 subscribers na po kami. Sana po ay makaabot kami ng 100,000 this year. That's the goal. So, sana po ay mag-subscribe kayo and maraming salamat po sa patuloy na panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Bye!